Panibagong araw na naman si Himpapawid. Let's go, Charmaine. Ani Charmaine at pumikit sandali sabay ngiti. Bumangon naman siya kaagad, nag-inat at agad naglakad papuntang bintana. Mula roon, tanaw niyang mga ilaw ng lungsod na unti-unting nawawala sa liwanag ng araw. Ang ganda ng Maynila sa umaga. Pero mas maganda pag nasa taas ka, pag nasa ulap. Habang kumakain siya ng cereal, binuksan niya ang cellphone at tumambad sa kanyang mata ang mga notifications mula sa airline group chat. Charmaine, 7:30 meet time ha, don't be late. Chat ni Rina, nakapwa croon din niya at may happy face pa sa last message nito. Yes ma'am, hindi pa naman po ako nilate kahit once no. Uy, ikaw lang perfect crew. Ako minsan nakasandas pa papuntang gate eh. Dagdag naman ni Ella. Basta ako professional lagi. Discipline first, kahit sabog minsan sa puyat. Copy that. See you at the airport. Maya-maya pa, pagkatapos niyang mag-cellphone, agad siyang naligot inayos naman kaagad ni Charmaine ang kanyang buhok. Nag-make-up at sinuot ang uniforme. Nang matapos tumingin siya sa salamin, kalmado na siya, maganda at may kumpiyansa. You got this, Charmaine. Another flight, another dream to chase. Pagkatapos, ay agad siyang pumunta sa airport. Sa NAIA Terminal 3, abalang mga crew habang si Rina kumakaway habang papalapit si Charmaine. Hoy! Ang ganda mo talaga ha! Parang hindi napupuyat. Grabe ka, Rina. Siguro kasi masaya lang talaga ako. Kapag masaya ka, hindi mo talaga maramdaman yung pagod. Sana all! Ako, masaya lang kapag end of flight na. Ganun talaga, passion ko to. Iba yung feeling na makapaglingkod sa tao habang nasing papawid eh. Ang lalim mo talaga. Alam mo, minsan naisip ko, bakit nga ba tayo ganito kadelikado no? Kasi yung bawat lipad natin may kwento. May bata na unang beses sasakay, may matandang uuwi sa pamilya. At tayo yung part ng moment nila. That's special. Oh, ang drama mo. Pero sa bagay, totoo din yan. Maya-maya pa sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating ang supervisor nilang si Miss Linda at tinawag ang lahat para sa briefing. Okay team, flight to Hong Kong today. Full passengers. Maintain professionalism, calmness and smiles. You know the drill. Copy ma'am. Ayan na si Teacher Linda. Behave na tayo. Baka mag-ground pa tayo niyan. Boarding time na. Nakaayos si Charmaine sa aisle. Nakangiti habang tinatanggap ang mga pasahero. Good morning sir, welcome aboard. Thank you. First time kong sumakay dito eh. Kinakabahan nga ako. Huwag po kayong mag-alala. Safe po kayo rito. Relax lang po and enjoy the flight. Salamat. Ang bait mo naman. Trabaho lang po, pero salamat din. Ngiting sagot ni Charmaine. Pagkatapos ng boarding, nagpalitan sila ni Rina ng tinginan habang nag-check ng seatbelts. Grabe, ang charming mo talaga sa mga passengers ha? Nako, secret weapon natin yan. Ngiti lang, solve na lahat. Kaya siguro gusto kang kasama ni Miss Linda. Professional pero may charm. Nako, wag mong i-announce baka mo promote ako. Sabay tawa nilang dalawa. Habang nasa kalagitnaan ng flight, nag-offer siya ng inumin at pagkain. Good morning ma'am, coffee or tea? Coffee please. Here you go ma'am, careful, it's hot. Sabay abot ni Charmaine habang nakangiti. At pagkatapos ay lumipat sa kabilang upuan hanggang sinalapitan siya ng kasama niya. Charmaine, grabe ka talaga. Kahit nakakatulog tayo sa pagod, nakangiti ka pa rin. Trabaho natin to eh. Kung pagod tayo, paano pa yung mga pasahero? Ikaw lang talagang kaya pa rin ngumiti ng ganito kahit may delayed flight. Mas madali kasi ngumiti kaysa magreklamo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang dumaan ang pilot sa kanilang likuran at ngumiti. Nice service today, ladies. Keep it up. Thank you, Captain. See? Paborito ka talaga ng mga piloto. Hay nako, trabaho lang to. At isa pa, ladies yung sinabi niya. So it means,
Tayong dalawa? Ano ka ba? Ani Charmaine, kaya nagkatawanan silang dalawa. Lumipas ang oras, paglapag ng eroplano sa Hong Kong, napuno ng palakpakan ng cabin. Isa-isa silang lumabas at nagpaalam sa mga pasahero. Thank you sa inyong lahat. Ang galing niyo talaga. Maraming salamat din po. Ingat kayo sa biyahe. Sana lahat ng flight ganito ka-smooth, no? Oo nga. Pagod pero fulfilling naman. Yung tipong pag-uwi mo, may sense of purpose ka. Maya-maya pa, gabi na nang bumalik si Charmaine sa kanyang kondo. Binuksan niyang mailaw, tinanggal ang sapatos at naupo sa sofa. Tumingin siya sa paligid. Maayos, simple, ngunit puno ng mga alaala ng biyahe. Dami ko na rin napuntahan. Singapore, Japan, Dubai. Pero iba pa rin talaga ang bahay. Kinuha naman niyang malit na photo frame sa mesa. Picture niya nung flight niya. 12 hours na flight. Halos hindi ako nakatulog. Pero sobrang saya ko nun. Napabaling ang tingin niya na tumunog ang cellphone niya. Isang tawag mula sa ina niyang si Aling Teresa. Kaya napangiti siya. Hello, Ma! Anak, kumusta ka naman dyan? Lagi ka na lang lipad ng lipad. Namimiss ka na namin. Maayos naman ako, Ma. Huwag kayong mag-alala. Maingat po ako lagi. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Kumain ka ng tama. Huwag kang magpapagutom. Opo, Ma. Promise. Kayo po ni Papa. Okay lang po ba dyan kayo sa probinsya? Ay, ayos naman kami. Pero ayun nga, namimiss ka na namin. Miss ko na rin po kayo, Ma. Pero pag nag-day off po ako, uuwi ako. Dadalan ko po kayo ng pasalubong. Sige anak, magpahinga ka na. Mahal na mahal ka namin. Mahal ko rin po kayo, Ma. Pagkatapos ng tawag ay napangiti siya. Ramdam niya ang init at pagmamahal ng kanyang pamilya kahit malayo siya. Ilang araw lumipas, day off niya. Kaya inilaan niya ang kanyang oras sa kanyang kaibigan at pamilya at pinasaya ang kanyang sarili. Isang umaga naman, habang nagkakape si Charmaine, biglang may tumunog na notification sa crew group chat nila. Charmaine, ikaw daw lead FA sa flight to Cebu ngayon. May VIP passenger din, FYI. Ay wow, pressure. Sino raw? Wala pang name eh. Basta VIP from a construction company. Engineer yata. Nilaman ko lang si ibang kasama natin eh. Hala, baka gwapo. Pero siguradong mapapasayo yun, Charmaine. Sa ganda mong yan. Ay nako, wag na nating asahan yan. Trabaho muna, kilig later. Charmaine talaga. Palangiti ka nga pero walang love life. Hindi ko naman hinahanap yun kasi. Kung darating, edi salamat. Kung hindi, okay lang din naman eh. Ngumiti siya at itinuloy ang pag-aayos. Matapos ang ilang oras, nasa airport na siya. Fresh, elegant, at mahinahon gaya ng dati. Sa boarding gate nakapilang mga pasahero. Habang inaasikaso ni Charmaine ng mga papeles, may lumapit na matangkad na lalaki. Nakaputing polo, may hawak na laptop bag, at may bahagyang putik sa sapatos na para bang galing sa site. Excuse me, miss. This is flight 4227 to Cebu, right? Yes, sir. You're in the right gate. Good. Akala ko kasi mali ng pinuntahan ko eh. Muntik na din ako malate. Buti umabot kayo, sir. Boarding will start in 10 minutes. Salamat. Ang sipag nyo Ang aga nyo dito. Part of the job, sir. Dapat laging on time. Mukhang masipag din kayo. Hindi lang maganda. Maayos pang kausap. Nako, trabaho lang po talaga to. Sagot ni Charmaine at tumawa ng mahina. Umalis si Jonathan papuntang waiting area habang si Charmaine ay napatingin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang bumilis ang tibok ng puso niya. Grabe, bakit parang iba yung ngiti nun? Mahinang saad ni Charmaine sa kanyang sarili. Hanggang sa dumating na ang boarding time. Habang isa-isang pumapasok ang mga pasahero, muling nagtagpo ang mga mata nila. Good morning, sir. Welcome aboard. Salamat, Miss Charmaine.
Nagulat naman si Charmaine kung paano nito nalaman ang pangalan niya. Ha? Paano niyo pa nalaman ang pangalan ko? Nasa ID mo. Engineer ako. Sanay sa detalye. Ganun po ba? Hindi ko napansin. Enjoy your flight, sir. Salamat. At sana kayo ulit mag-serve mamaya ha. Napailing na lang si Charmaine pero halata ang ngiti. Sa kalagitnaan ng flight, naglalakad si Charmaine sa aisle habang nag-aalok ng mga pagkain. Good afternoon, sir. Chicken or beef? Beef please. Pero pwede bang may kasamang kwento? Kwento po? Oo. Para hindi naman boring ang flight. Lalo na kung may maganda akong kausap. Naku, sir. Bawal po yata yan sa manual namin. Manual? Oo. Bawal ma-fall sa pasahero. Sige, noted. Pero kung sa ground na, hindi na bawal, di ba? Depende po kung maganda ang landing. Nagtawanan silang dalawa. Si Rina naman na nasa kabilang aisle, napailing at ngumiti. Aba, may spark yun ha? Si Charmaine kinikilig. Mahinang sabi ni Rina. At paglapag nila sa Cebu, lumapit agad si Jonathan sa kanya bago bumaba. Salamat sa masayang flight, Miss Charmaine. Welcome po, sir. Ingat po kayo sa project ninyo. Pwede bang magpasalamat ulit? Over dinner? Sir, hindi ko alam kung allowed yan eh. Hindi naman official invitation. Gusto ko lang magpasalamat personally. Tingnan natin. Kung walang flight schedule, maybe. Then, I'll take that as a yes. Ngumiti siya at umalis na. Naiwan si Charmaine na nakatitig habang papalayo ito. Uy, sino yun? Gwapo ha? Ano ka ba? Pasahero lang. Huwag kang ma-excite. Pasahero lang daw. Pero in fairness ha, may sparkle dyan sa mga mata mo. Ay, tigilan mo nga ako, Rina. Sige, deny pa. Pero, alam mo, baka yun na yung VIP ni engineer. Naku, Charm. Huwag mo nang sayangin kung liligawan ka nun, ha? Natatawang sabi ni Rina. Pero umirap lang si Charmaine at ngumiti ng bahagya. Hanggang kinabukasan, habang nasa coffee shop si Charmaine, nagulat siya nang may tumapik bigla sa kanyang likod. Hindi ko alam na dito ka rin pala nagkakape. Oh, Sir Jonathan? Wow! At naalala mo pangalan ko agad ha? Kayo po kasi, madaling tandaan. Yung laging late pero charming. Charming talaga? Sige, tatanggapin ko yan. Anong ginagawa niyo dito? Meeting sana pero na-cancel. Kaya kape muna. Pwede ba akong upo? Sure, hindi ko na po pagmamayari tong mesa. Umupo naman si Jonathan sa tabi ni Charmaine. Tahimik sila nagkape sandali bago ito nagsalita. Alam mo, bihira akong humanga sa tao. Pero ikaw, iba. Parang kahit pagod ka, may liwanag ka pa rin dala. Nako, baka galing lang po sa ilaw to, sir. Hindi totoo yun. Alam mo ba sa site namin, puro stress, puro deadline. Pero ngayong nakausap kita, parang may pahinga. Salamat po. Pero siguro kasi magaan lang talaga po akong kausap. At siguro rin, magaan kang mahalin. Natigilan naman si Charmaine na tila napatulala. Pagkatapos ay natawa ng mahina. Sir, kakakilala pa lang natin Huwag mo naman agad i-fast forward. Engineer ako. Sanay sa mabilisang project. Pero ako, gusto ko ng matibay na foundation. Kaya dahan-dahan lang, chill lang. Fair enough. Well, hindi ko naman din minamadali. Gusto ko lang talagang makilala ka. Mula noon, madalas silang magka-chat. Sa about flight break ni Charmaine, nag-a-update siya kay Jonathan. Si Jonathan naman, nagsishare ng mga project site photos at daily kwento. Ang hirap magtrabaho sa site habang umuulan. Putik lahat. Ani Jonathan sa chat, kasabay ng isang selfie niyang basa. Nakangiti pa rin kahit halatang pagod. Kita sa background ng mga construction materials, putik ang sapatos at helmet na may talsik ng ulan. Sana all may putik.
Ako puro turbulence eh. Sinabay niya ng emoji na umiiyak sa tawa. Habang nasa crew lounge siya ng airport, naghihintay sa boarding time. Kahit pagod, nakangiti siyang nakatitig sa screen. Kung pwede lang, sabayin kita sa flight mo eh. Pwede naman, basta may ticket ka. Pero bawal kang magpa-cute ha. Hindi ako marunong magpa-cute no. Natural na to. Wow, confident! At sinabay ni Charmaine ng isang sticker ng isang pulang nagbablush. Napangiti siya kahit nakasuot pa ng scarf at full uniform. Sa kabila ng stress sa biyahe at mga pasahero, si Jonathan lang talaga ang nakakapagbigay sa kanya ng gaan sa dibdib. Ano bang oras ang flight mo? 2 hours from now, Manila to Japan. Medyo maulan din daw doon, sabi ng weather report. Pareho pala tayo. Pero mas gusto ko pa rin maulan basta kasama kita eh. Ay nako, kung kasama mo ako, baka pinapagawa pa rin kita ng kape sa eroplano. G, gagawin ko yun no. Basta ikaw ang boss ko. Napangiti si Charmaine. Minsan naisip niya kung gaano siya kaswerte na may isang tulad ni Jonathan. Simple, totoo at may malasakit. Hindi niya kailangang magpanggap. Kahit sa mga simpleng palitan ng mensahe, ramdam niyang sinseridad nito. Habang hawak ang cellphone, napatingin siya sa labas ng salamin ng airport. Ang ulan ay patuloy na pumapatak. At sa bawat patak, parang nararamdaman niya ang distansyang naghihiwalay sa kanila. Pero sa halip na lungkot, napuno siya ng pag-asa. Magpahinga ka rin minsan no, baka mapagod ka kaka-overtime. Hindi pa ako pagod. Kapag kausap kita parang recharge agad eh. Sus! Ako naman palang energy drink mo ha? Oo, ikaw yung Charmaine Energy Max. Guarantee na tanggalan tok at may halong kilig. Grabe ka talaga. Kung andito ka, baka tinulak na kita sa aisle sa kakornihan mo eh. Eh kung sabayin mo ako sa site, baka itulak din kita sa putik sa kakatawa mo. Pareho silang natawa. Sa mga sandaling yon, kahit shot lang, parang magkatabi sila. Parang naririnig nila ang tawanan ng isa't isa sa gitna ng ulan at ingay ng mundo. Pagkalipas ang ilang minuto, tumahimik ang chat. Nag-type si Jonathan, nag-stop at nag-type muli. Hanggang sa dumating na ang mensahe. Charmaine, alam mo ba? Tuwing gabi kapag umuulan ikaw agad ang naisip ko. Ewan ko. Siguro kasi lagi kitang naisip sa mga panahon na tahimik at malamig. Napatigil si Charmaine sa pagbabasa. Ang puso niya ay tila sumabay sa pagpatak ng ulan sa bintana. Hindi niya alam kung anong isasagot. Kaya sa halip, nag-send lang siya ng emoji na may pulang pisngi at pusong mata. Kilig yarn. Pero thank you ha. Ang cheesy mo ngayon na. Cheesy talaga. Kasi kapag pagod na ako, ikaw ang tanging pahinga ko. Napahawak si Charmaine sa kanyang dibdib. Ang OA. Sabi niya sa kanyang sarili, pero halatang nangingiti. Habang hinihintay ang boarding announcement, patuloy lamang silang nagkwentuhan. Saan mo gusto magbakasyon kapag may day off ka? Sa lugar na walang signal. Gusto ko yung tahimik. Yung puro bundok o dagat lang. Kung akong kasama mo, hindi mo na kailangan ng signal. Ako na yung connection mo eh. Wow, connection? Internet provider ka na pala ngayon? Hindi. Pero kung sa puso mo, full bars dapat ako. Napahagalpak ng tawa si Charmaine. Kahit nasa crew lounge, hindi niya mapigil ang matawa ng malakas. Lumingon pa ang isa niyang kasamahan. Huy! May kilig vibes ha? Secret! Naku, Charm! Alam ko na kung sino yan. Natatawang sambit ni Rina, kaya umirap na lang si Charmaine. Paglipas ng ilang minuto, nag-send muli si Jonathan ng voice note. Ingat ka sa flight mo ha. Huwag masyadong magpakapagod. At pag naglanding ka, sabihin mo ako agad para makatulog akong kambante. Narinig ni Charmaine ang boss nito na garagal pa. Halatang galing trabaho. Pero ang bawat salita ay puno ng lambing. Copy, Captain.
Over and out. Miss na kita. Hindi pa nga ako umaalis. Ano bang magagawa ko? Miss na kita agad eh. Advance mag-isip to. Nang marinig ang boarding call, napangiti si Charmaine at nag-type. Ayan na, flight na. I'll message you kapag nakarating na ako ha. Ingat ka rin, huwag puro overtime. Yes ma'am, love you. Napahinto si Charmaine at ilang segundo bago siya nakasagot. Love you too, see you soon. Pagkatapos ng flight, nang makarating na siya sa hotel, binuksan niya muli ang chat. Nandoon pa rin ang mga mensahe ni Jonathan. Simple pero totoo. Maya-maya pa'y may isa pa itong bagong message galing kay Jonathan. Kapag nakauwi ka, promise ko, dadaling kita sa lugar na puro bituin. Gusto ko ipakita sa iyo yung langit na para sa atin lang. At sa gabing yon, bago siya matulog, pinikit ni Charmaine ang kanyang mga mata, dalang bawat salitang yon. Hindi niya alam kung hanggang saan dadalhin ng tadhana ang kanilang relasyon, pero sa puso niya, alam niyang totoong nararamdaman nila sa isa't isa. Habang nakahiga sa kama ng hotel, humawak siya sa kanyang phone. Tinititigan ang pangalan ni Jonathan sa chat. Napangiti siya at bumulong. Sana lagi kang ganito. Simple, sweet, totoo. At bago siya tuluyang makatulog, nag-type siya ng huling mensahe para kay Jonathan. Good night, love. Kita tayo sa mga bituin. Sa bawat araw, unti-unti siyang nasasanay sa presensya ni Jonathan. Sa mga mensahe nitong nag-aalaga, sa mga simpleng ingat ka sa flight, at sa mga tawag bago siya matulog. Isang gabi, habang nakaupo si Charmaine sa balcony, tumawag bigla si Jonathan. Hello, Miss Flight Attendant. Hello, Mr. Engineer. Late ka. Overtime ba? Medyo. Pero gusto kong marinig boses mo bago ako matulog eh. Naku, baka mamaya maadik ka dyan ha. Addicted na nga siguro ako sa mga kwento mo. Naku, puro ka bola. Hindi to bola ah. Sa totoo lang, along bang sa tuwing nakikita ko yung mga eroplano sa langit, ikaw galing naaalala ko? Bakit naman? Kasi pareho kang mataas. Hindi madaling abutin. Pero kapag nariyan ka, gumagaan yung mundo. Natahimik naman si Charmaine at ramdamang kilig. Jonathan? Ang galing mong magsalita. Pero sana lang, totoo lahat ng yan. Kung hindi totoo, hindi sana kita tinawagan ngayon. Matagal silang nag-usap hanggang sa halos madaling araw na. Pagkababa ng tawag, napangiti si Charmaine at hinawakan ang puso niya. Ay, bakit parang iba siya? Ani Charmaine at ngumiti. Ilang linggo pang lumipas, madalas na silang magkita kapag day off ni Charmaine. Minsan sa park, minsan sa cafe, minsan sa tabi lang ng airport habang pinapanood ang mga eroplanong lumilipad. Sarap siguro ng feeling, no? Yung nasa taas ka. Sarap pero delikado din. Kailangang kalmado ka palagi. Parang love? Ha? Kapag hindi ka kalmado, babagsak ka. Ngumiti lang si Charmaine dahil sa sinabing yun ni Jonathan. Ang lalim mo rin pala? Hindi ako malalim. Marunong lang talaga akong magtansya ng tama. Ano sa tingin mo? Tama to? Hindi ko alam kung tama. Pero alam kong totoo. Tumahimik naman sila sandali at hangin lang ang naririnig. Sa pagitan ng mga ulap at ingay ng eroplano, tila may koneksyon na hindi nila kayang maitago. Jonathan? Yes? Salamat ha. Kasi kahit busy ka, lagi kang andyan. Of course. Alam mo kahit gaano ka busy, kung mahalaga yung tao, may oras ka. Ngumiti si Charmaine, pero sa loob-loob niya may takot. Takot na baka ito'y isang kwento lang nalilipas. Hanggang isang araw, habang pauwi si Charmaine galing flight, may natanggap siyang mensahe. Pwede ba kitang sunduin? Ha? Naku, hindi na. Malapit lang naman ang kondo ko. Please? Gusto ko lang talagang makita ka. Oh, sige. Pero 10 minutes lang ha. Kailangan ko pang magpahinga eh. Pagdating niya sa airport parking, nandoon na si Jonathan. Nakasandal sa kotse, may dalang bouquet ng white tulips.
Ano to? Wala. Walang okasyon. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na may taong nag-aantay sa'yo palagi. Ang sweet mo naman. Pero bakit tulips? Kasi sabi nila, white tulips means new beginnings. At gusto ko ito yung simula nating dalawa. Ani Jonathan, dahilan para mapangiti si Charmaine. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, Jonathan. Ako dapat magpasalamat kasi dumating ka sa buhay ko. Habang nagmamaneho sila pauwi, mahinang tugtog ng love song sa radyo. Tahimik lang si Charmaine, nakatingin sa bintana, pero may ngiti sa labi. Tahimik ka ha? Iniisip mo naman ba kung lilipad ka bukas? Hindi. Iniisip ko lang kung anong pakiramdam ng landing na may nag-aantay. Then let me be that landing place. Ang cheesy mo. Basta totoo. Dumaan naman sila sa EDSA. Ilaw sa paligid na parang mga bituing gumagabay. Sa sandaling yon, si Charmaine ay masaya. Totoo, simple at puno ng pag-asa. Sumapit naman ang gabi at hinatid na ni Jonathan si Charmaine sa kanyang kondo. Habang nakahiga sa kama si Charmaine, hawak-hawak niyang bulaklak. Tumingin siya sa kisamit na pangiti. Siguro nga, darating ang tamang tao sa tamang oras. Hindi mo na kailangang hanapin kasi kusya siyang lilitaw. Gaya ni Jonathan. At bago siya pumikit, ramdam niya sa puso niya na sa wakas, may dahilan na siyang umuwi sa lupa. Isang Sabado ng umaga, nakahiga si Charmaine sa kama, binubuksan ng cellphone at may message mula kay Jonathan. Napapansin na ni Charmaine na palaging busy si Jonathan at palaging may emergency sa trabaho. Good morning, love. Sorry may emergency sa site eh. Maaga akong alis. Pangako tatawagan kita sa lunch break. Again? Lagi nilang ganito. Napabuntong hininga nilang si Charmaine. Maya-maya pa'y tumawag si Rina na kasama niya sa coffee break sa kondo. Rina, lagi nilang ganito. Excited ako sa weekend namin tapos may project na naman si Jonathan. Uy, hindi mo ba naisip? Civil engineer siya. Bihira ang downtime niya, no? Pero siguro nga, gusto pa rin niyang makasama ka kahit konti. Alam ko, pero minsan parang hindi ko alam kung anong relasyon namin eh. Unti-unti nang nagiging virtual. Chat na lang, tawag na lang, tapos laging trabaho. Pero yan din ang reason kaya mahal ka niya. Hindi siya madaling mag-commit sa kahit sino, no? Ibig sabihin, special ka sa kanya. Siguro nga, pero nakakainis lang minsan eh. Habang nagkakape, tumawag na rin si Jonathan. Ay love, sorry ulit Site emergency. May structural issue eh. Promise tatawagin kita pag lunch. Okay, ingat ka. Pero seryoso, gusto ko rin mag-spend time with you, hindi lang sa chat. Alam ko, I feel the same. Promise darating din yung oras na hindi ganito kadaming trabaho ko. I hope so. Pagkatapos naman ng tawag, napatingin si Charmaine sa labas ng bintana. Nakita niyang mga ulap na dahan-dahang dumadaan sa langit. Parang ganito na lang laging relasyon naming dalawa. Dahan-dahan, minsan unpredictable. Pero kailangan lang matyaga. Sa isang weekday, nasa airport si Charmaine, papuntang Davao. Nakita niya ang mga pasaherong abala. Nagmamadali, pero may isang pamilyar na mukha sa boarding gate. Si Jonathan, na may daladalang laptop at helmet. Jonathan? Anong ginagawa mo dito? I love, bihira lang ako mag-Cebu flight. Tapos may inspection sa site dito eh. I thought I'd surprise you. Wow, surprise nga. Pero mukhang pagod ka. Oo, pero worth it naman. Gusto ko lang makita ka kahit 10 minutes lang. Sana marami pa yung minutes, hindi lang 10. Minsan kailangan mo na mag-adjust sa reality eh. Pero habang andito, gusto kong gawin mo feel na special ka. Tahimik silang naglakad papunta sa boarding gate. Halatang init ng damdamin sa pagitan nila kahit konti lang ang kanilang oras. At pagkatapos silang magkita sa flight naman, habang nagtatrabaho si Charmaine sa galley, napatingin siya sa window at napaisip.
Rina, minsan gusto ko nalang i-drop lahat eh. Pumunta sa site, samahan si Jonathan para makita ka siya more often. Charmaine, alam mo rin naman hindi ganun kadali yun. Pero kung mahal mo siya, magtiyaga ka lang. Alam ko, pero nakakainis lang eh. Minsan parang busy siya sa trabaho kaysa sa relationship naming dalawa. Pero isipin mo Charmaine, hindi siya nagkulang sa effort. Kahit konti lagi siyang nag-chat, tumatawag. Ibig sabihin iniisip ka niya. Naku, ang swerte mo na kasi VIP na engineer sumakay lang sa plano natin eh. Nakataluyan mo. I know. Pero minsan gusto ko lang kasi ng simpleng dinner together eh. Walang laptop, walang call, walang projects. Pagkatapos ng flight, nakatanggap si Charmaine ng message mula kay Jonathan. Thanks for today ah. Alam kong konti lang oras natin pero thank you. Dahil naiintindihan mo ako. I love you. I love you too. Pero sana may more days na walang trabaho. Napangiti na lang si Charmaine, ngunit may halong lungkot. Ilang linggo pang lumipas, nagkita sila sa isang mall sa Makati dahil may dinner reservation. Ngunit habang nag-uusap, tumawag ang cellphone ni Jonathan. Sorry love ah. Kailangan ko lang sagutin to. Site emergency daw. Again? Parang lagi na lang ganito. I know. And I hate it too. Pero hindi ko pwedeng i-ignore eh. Promise. Dinner tayo ulit bukas. Okay na. Pero hindi lang next time, promise. Promise. Salamat sa understanding mo, love. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Charmaine. Ramdam niya ang galit at lungkot sa mga mata ng nobya. I hate saying like this. But I swear, everything I do, para sa future nating dalawa. Alam ko. Pero minsan gusto ko lang ramdam ka bilang tao, hindi engineer. Hindi na nakasagot pa si Jonathan at umalis ng bigla si Charmaine. Isang gabi habang nasa bahay ng dalaga, nagtatrabaho siya sa personal project habang si Jonathan ay nasa site call. Rina, minsan parang hindi ko na kaya. Lahat projects na lang, projects. Parang wala na siya sa akin eh. Alam mo, ganito talaga kapag mahirap ang trabaho. Pero kung mahal mo siya, dapat magtiyaga ka lang. Alam ko naman yun. Pero nakakapagod eh. Gusto ko lang naman na may konting panahon kami, kahit simple lang. Sandali siyang tumigil. Tiningnan ang litrato nilang daw ni Jonathan nung una silang magkita. Parang noon simple lang. Ngayon, laging may kalakip na pressure. Sa sumunod na linggo, may business trip si Jonathan sa Mindanao. Tumawag naman siya kay Charmaine bago umalis. Love, I have to leave ah. Project emergency. Okay, ingat ka. Promise tawag ako kapag may time. Miss you. Miss na rin kita. Pero sana may time ka rin para sa akin. I will. Babalik ako sa weekend. We'll have our moment. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Charmaine sa bintana. Nakangiti man pero may halong lungkot. Alam kong mahal ko siya. Pero paano ko ang trabaho niya maging hadlang sa pagmamahal naming dalawa? So, kumusta na nga ba kayong dalawa ni Jonathan? Nakikita mo pa ba siya araw-araw? Hindi nga. Laging may project. Bihira kaming magkita. Minsan chat lang, tawag lang. Charmaine, love is patience. Alam mo yan. Alam ko. Pero minsan gusto ko lang ramdam niya na naroon ako eh. Basta wag mo lang rin pabayaan ang sarili mo. Hindi siya ang mundo mo, girl. Tama ka. Kaya nga mas pinahahalagan ko rin ang sarili ko eh. Work, hobbies, kaibigan. Napangiti si Charmaine. Haramdam ang determinasyon na magtiyaga sa kanilang relasyon. Pero hindi ibabato ang sariling kaligayahan. Sa isang weekend, nakatanggap si Charmaine ng mensahe mula kay Jonathan. Love, finally, free na ako this Saturday. Let's spend the day together. Miss you. Yes, hindi ako makapaniwala. Laking tuwa ni Charmaine nang malaman niyang hindi na busy si Jonathan. Hanggang sa pagdating ng Sabado, naglakad silang magkasama sa Baywalk sa Manila. Tahimik ng paligid, tanging alon at malamig na simoy ng hangin lang ang maririnig. Alam mo,
I feel guilty minsan. Gusto ko mas marami pang oras sa'yo. Pero hindi ko makontrol lahat eh. Alam ko, basta ginagawa mong best mo okay na. Pero sana may oras tayo para sa simpleng bagay, no? Promise, kahit konti lang basta kasama ka sapat na yun. Hinawakan ni Jonathan ang kamay ni Charmaine. At sa unang pagkakataon sa mahabang linggo, ramdam niyang katahimikan at kaligayahan. Maya-maya pa'y hindi nila namalayan na hapon na pala. Nakaupo silang dalaw sa bench at tanaw ang sunset. Kahit gaano ka busy, gusto kong malaman mong ikaw ang priority ko sa puso ko. Salamat, Jonathan. Alam ko namang busy ka pero ramdam ko pa rin na nagmamahal ka sa akin. At minsan sapat na yun para maging masaya ako. Maya-maya pa'y tahimik na silang naglakad pa uwi. Hawak ang kamay ng isa't isa. Sa kabila ng abala at puyat, ramdam nila ng relasyon ay lumalalim. Unti-unti, dahan-dahan man ngunit matatag. Isang Sabado ng umaga, nasa bahay si Charmaine, abala sa pag-aayos ng mga gamit para sa kanyang flight. Habang nagmamadali, may tumunog na notification sa cellphone niya. Love, huwag kang mag-alala sa oras mo ngayon ha. May surprise tayo mamaya. Basta be ready at huwag magpaka-busy. Surprise? Ano kaya to? Birthday ko ba? Hindi, mas espesyal. Hintayin mo lang. Habang nagtatrabaho sa airport, hindi mapigil ni Charmaine ang excitement. Sa bawat pasaherong nakikita niya, naiisip niya kung anong sorpresa ni Jonathan. Pagkatapos ng flight, bumalik si Charmaine sa kondo. Nakaputi at malinis ang sala. May mga kandila at bulaklak. Bigla siyang tinawag ng kaibigan ni Serena sa video call. Uy, ang ganda ng setup ng sala mo ha? May special event ba? Hindi ko alam rin eh. Sabi lang ni Jonathan may surprise daw. Excited nga ako pero medyo nininervyos. Nininervyos ka? Wag uy, mag-excited ka lang dyan. Baka proposal na yan. Baka nga, pero hindi ko alam kung handa na ako. Habang naghahanda si Charmaine, biglang tumunog ang doorbell. Agad siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakita niya doon si Jonathan na nakasuot ang formal na suit. May hawak na maliit na velvet box. At halos huminto ang mundo niya. Jonathan? Ano to? Love, gusto ko lang itanong sa'yo ang pinakamalagang tanong sa buhay ko. Tumango siya at nagulat sa intensidad ang tingin ni Jonathan. Dahan-dahan niyang binuksan ang velvet box at nakita ang napakagandang engagement ring. Charmaine, ikaw ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Ikaw ang inspirasyon ko, ang kaligayahan ko, at ang rason kung bakit masaya ako sa bawat araw. Papatuloy mo ba ako mahalin at maging asawa ko? Tumigil si Charmaine sandali na halos hindi makapaniwala. Ang puso niya ay bumalik sa tibok at ramdam ng init ng pagmamahal ni Jonathan. Oo, Jonathan. Yes. 1,000 times yes. Salamat, love. Pinapangako kong hindi kita bibiguin. Lahat ng efforts ko para sa atin. Alam kong ginagawa mo para sa atin ang lahat at mahal na mahal kita. Tumagal sila sa isang mahigpit na yakap. Tanging katahimikan at puso nila ang naririnig. Sandali lang ay may narinig na mapalakpak sa labas. Ano yun? Baka may nakakita sa surprise o baka gusto rin nating ipagdiwang sa kaibigan natin. Tumawa naman si Charmaine. Humarap siya kay Jonathan at tiningnan ito sa mga mata. Alam mo, kahit busy ka lagi, ngayon ramdam ko talaga na ikaw ang priority ko. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Love, promise, kahit gaano ka busy, ikaw lagi ang first. Ikaw ang reason kong gumising sa umaga. I love you, Jonathan. I love you too, Charmaine. At excited na ako simulan ng next chapter nating dalawa. Pagkatapos ng proposal, dumating ang mga kaibigan at ilang crew na nakatago sa kondo. May cake, champagne at mga dekorasyon. Ang halakat at saya ay bumalot sa buong lugar. Congrats, Charmaine! Congratulations, Jonathan! Finally! Alam namin talagang yes ang sagot mo. Salamat sa suporta niyo, guys.
Grabe, hindi ko pa rin talaga ma-process. Jonathan, ang galing mo talaga. Charmaine, ang saya ko na pinili mo ako. Promise, exciting ang buhay natin mula ngayon. Exciting at puno ng love. Kahit busy ka pa, Jonathan. Natawa silang dalawa, sabay humalik at nag-raise ng champagne. Ramdam ni Charmaine na kahit may abala sa trabaho, ang relasyon nila ay mas matibay at mas puno ng pagmamahalan kesa dati. Sa gabi, naglakad sila sa terrace habang tinitingnan ng mga ilaw ng lungsod. Love, alam mo, may sorpresa rin ako sa future nating dalawa. Promise, lahat ng pangarap natin, sabay nating gagawin. Jonathan, basta kasama kita masaya na ako. Basta wag mong kalimutan na kahit busy ka, minsan kailangan natin ng simpleng moments. Oh, simple moments. I will always make time for you. Pangako yan. Tahimik silang naglakad, hawak ang kamay ng isa't isa. Sa ilalim ng mga bituin, ramdam nila ang bagong simula. Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang magka-partner sa pagbuo ng isang masayang pamilya. Lumipas ang ilang buwan nilang pagsisama. Dumating na ang isang pinakahihintay nilang araw. Ang kanilang kasal. Si Charmaine ay abala sa bridal suite. Suot ang napakagandang gown habang si Rin at Ella ay tumutulong sa kanya. Grabe girls, parang hindi ko pa rin ma-process ang lahat. Finally, today's the day. Yes, finally! Magiging Mrs. Jonathan Galvez ka na. Nakakakilig! Sobrang excited na rin ako. Ikaw ang pinaka-beautiful bride ever, Charmaine. Salamat, girls. Pero, ang dami ko pang iniisip eh. Sana smooth ang lahat sa ceremony. Nakangiti si Charmaine, pero halatang kinakabahan. Samantalang sa kabilang kwarto, si Jonathan ay abala sa pag-ayos ng suit kasama ang kanyang best man. Bro, okay na ba ang attire ko? Perfect. Huwag kang kabahan ha. Mas lalo kang gagwapo kapag smiling ka. Hindi ko maiwasan eh. Excited na ako makita si Charmaine sa aisle. Huwag mo lang pagkamalan. Simula ng journey nyo, may stress na rin. Pero ngayon enjoy lang. Lumipas ang ilang araw, nakarating na ang guest sa venue. Ang ceremony hall ay punong-puno ng bulaklak, kandila at malambot na ilaw. Si Charmaine ay handa na sa aisle. Huling sandali na to bilang single. Jonathan, andito na ako. Ani Charmaine sa kanyang sarili habang hawak-hawak ang bouquet. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pinto at nakatayo si Jonathan sa altar. Nakasuot ng eleganting suit, halatang kinikilig at humihinga ng malalim. Habang naglalakad si Charmaine sa aisle, nagtagpo ang kanilang mga mata. Halos suminto ang mundo nila sa sandaling yun. Halos hindi marinig ang mga bisita at tangi ang tibok ng puso na lang nila. Jonathan. Charmaine. Dumating sila sa altar at nagsimula ang officiating. Tahimik ang lahat at ramdam ang momentum na yun. Do you, Jonathan, take Charmaine to be your lawfully wedded wife? I do. And do you, Charmaine, take Jonathan to be your lawfully wedded husband? I do. Biglang napuno ng palakpakan at halakhak ang venue. Hinawakan nilang kamay ng isa't isa at sa unang halik bilang mag-asawa, ramdam nila ang tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng seremony sa reception hall, nagsalita si Jonathan. Ladies and gentlemen, thank you sa pagsaksi sa aming kasal. Charmaine, alam mo namang mahal na mahal kita. Excited na akong simulan ng bagong chapter nating dalawa. Jonathan, salamat. Mahal na mahal din kita. At ready na akong harapin ang lahat ng adventure kasama ka. Pagkatapos, ay nagtaas ang champagne at nag-toast ang lahat ng guest. Halata ang kilig at saya sa paligid. Ngunit ilang araw pagkatapos ng kasal, nagsimula ang unang hamon nila, Jonathan. Si Jonathan ay abala na naman sa projects ng kumpanya. At ang kanilang honeymoon ay nagpaliban. Jonathan, hindi ba tayo mag-honeymoon agad pagkatapos ng kasal? Love, may client emergency sa Cebu. Kailangan kong pumunta.
Pangako, as soon as possible pupunta tayo. Pero gusto ko sana ng sandaling magkasama lang tayo bago ka tuluyang maubos sa work mo. Alam ko, believe me love, gusto ko rin naman yun eh. Pero kailangan lang muna to para sa future nating dalawa. Natahimik si Charmaine, ramdam ang disappointment. Ngunit alam niyang hindi intensyon ni Jonathan na saktan siya. Okay, basta ingat ka. Sana matapos agad ang trabaho mo para mag-honeymoon na tayong dalawa. Pangako love, babalik ako agad. At pagkatapos noon, exclusive na tayong dalawa. Sana nga, pero alam ko namang busy ka. Hindi ko naman pwedeng pilitin ka. Salamat sa understanding mo love ha. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Ilang linggong lumipas, ang schedule ni Jonathan ay mas abala kaysa dati. Nagkakaroon ng tawag sa gabi, minsan short lang, minsan delayed. Ramdam naman ni Charmaine na kahit mahal niya si Jonathan, may lungkot sa puso niya. Alam kong ginagawa niya to para sa amin, pero minsan gusto ko lang naramdam niya na andito ako. Hindi sa chat, kundi sa tabi niya. Aniya sa kanyang sarili. Sa isa sa mga flight breaks si Charmaine, nag-chat siya kay Jonathan. Jonathan, miss na kita. Sana may konting oras tayo kahit half day lang. I miss you too love. Promise next weekend, we'll finally have our honeymoon. Hindi ko lang talaga makontrol ang projects ngayon eh. Sana nga, excited na ako. Me too. I swear love. After nito, tayo na lang. Napangiti naman si Charmaine pero may halong lungkot. Alam niyang ang love nila ay matatag, pero unti-unti nilang nararanasan ang realidad ng abalang buhay ni Jonathan bilang civil engineer. Sa gabi naman, habang nakaupo si Charmaine sa terrace, tanaw mga bituin at city lights, hawak ang bouquet mula sa kasal. Mahal ko siya at alam kong ginagawa niya lahat para sa aming dalawa. Pero sana, sa kabila ng lahat ng yun, may oras pa rin siya sa amin bilang mag-asawa. Lumipas ang ilang buwan matapos ang kasal, nasa kanilang condo si Charmaine. Nag-aayos ang laundry habang si Jonathan ay abala sa laptop sa sala. Jonathan, dinner na. Mukhang busy ka pa. Love, tapos na ako after 5 minutes lang ah. Kailangan nang tapusin to bago ang meeting eh. Okay. Pero baka dapat mag-break ka rin minsan. Hindi na natin nagagawa yung dates natin eh. Alam ko love, pero kailangan na talaga ngayon. Promise, next weekend, we'll have time. Next weekend? Lagi nilang ganun. Bulong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan naman, nasa airport si Charmaine bago ang flight. Tumawag si Jonathan sa kanya. Ay love, sorry late ko la. May site emergency sa Cebu eh. Kailangan ko umalis agad. Hindi na ako makakapag-breakfast kasama mo. Sige, ingat ka ha. Promise love. After nito, tatawagan kita pag nasa plane na ako. Sana nga. Mahal kita, Jonathan. Mahalin kita. Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakaupo si Charmaine sa lounge. Hawak ang kanyang coffee. Naramdam niya ang unti-unting distansya na lumilitaw sa kanilang pagitan. Ilang linggo pang lumipas, isa sa mga rare weekends nila, nag-set ng lunch date si Charmaine. Ngunit, tumawag bigla si Jonathan. Love, may client urgent lang. Kailangan kong pumunta sa project site ngayon eh. Sorry, hindi tayo makakapagkita ah. Okay. Promise love, tatawag ako mamaya. Gusto ko lang ipaalam na iniisip kita. Alam ko. Sige, mag-iingat ka. Pagkatapos naman ng tawag, napatingin si Charmaine sa kanilang wedding photo sa sala. Napangiti siya, ngunit may halong lungkot. Bakit ganon? Bakit parang lumalayo na siya? Kahit mahal ko siya, nararamdaman kong distansya niya. Sana lang hindi to maging hadlang sa relasyon naming dalawa. Ilang araw pa, habang nasa flight si Charmaine, nakatanggap siya ng message. Love, sorry ulit ah. Business trip to Singapore. Babalik ako sa Monday. Ingat ka. Singapore na naman. Palagi nilang business trip. Ani Charmaine at napabuntong hininga na lang siya. Sa loob ng puso niya,
may maliit na kirot. Hindi niya gusto ang gantong pattern. Pagdating niya sa bahay, naisip niyang kausapin si Jonathan ng personal. Jonathan, napapansin ko lang, palagi ka nalang busy. Bihira na tayong mag-update. At lagi kang may business trip. Ramdam kong unti-unti ka malayo eh. Love, hindi ko naman intensyon yun eh. Gusto ko lang talaga siguraduhin ang future natin dalawa. Work lang talaga. Alam ko. Pero minsan gusto ko nalang may oras tayo para sa simpleng moments nating dalawa. Hindi yung sa chat lang, hindi yung sa tawag lang, kundi sa tabi mo. Love, I know. And I'm trying my best. Pangako hindi kita bababayaan. Sana nga. Mahal kita, Charmaine. At lagi mong tatandaan yon. Tahimik silang tumingin sa isa't isa. Ramdam ang tensyon at ang unti-unting hamon sa relasyon. Ramdam ni Charmaine na kailangan niyang maging matatag, ngunit may takot sa darating. Sa gabi habang nakaupo siya sa balcony, iniisip niyang lahat ng nangyayari. Mahal ko siya at alam kong ginagawa nito para sa akin. Sa flight patungong Singapore, natigilan si Charmaine nang makita sina Jonathan at si Mona na magkasamang nagkukwentuhan. Parang tumigil ang oras habang pinipigil niyang ipakita ang sakit at galit na nararamdaman. Alam niyang totoong hinala niya noon na may relasyon pa rin ang dalawa kahit kasal na sila. Sa kabila ng lahat, pinili niyang manatiling profesional. Habang nag-aalok ang pagkain at inumin, pinigilan niyang tumulo ang luha at ngumiti ng may dignidad. Sa katahimikan, ipinakita ni Charmaine na ang tunay na lakas ay ang kontrole ng sarili kahit labis ng nasasaktan. Ramdam ni Charmaine ang biglaang lamig ng paligid. Ang kamay niyang sanay sa serbisyo ay bahagyang nanginig pero agad niyang pinigilan. Ngayon, hindi siya si Charmaine na asawa. Siya ang flight attendant na may dignidad at tapang. Lumapit siya na tila wala lang sa kanya. Good afternoon, sir, ma'am. Tea or coffee? Tanong ni Charmaine habang nakangiti. Tea for me. Extra sugar, please. Nakangiting sagot naman ni Simeona na pa'y mang-aasar pa sa mukha. Water na lang. Dagdag naman ni Jonathan na halatang kinakabahan. Habang iniabot ni Charmaine ang tasa, bahagyang tumulos ang kamay niya. O marahil, sinadya ng kapalaran. Ang mainit na tsaa ay naitapon sa braso ni Simeona. Aray! Ang init! Oh, I'm sorry, ma'am. Kalmado lang at walang bakasing emosyon na sabi ni Charmaine. Tahimik siyang umiti, sabay abot ng tissue. Some burns heal fast, but some leave scars. Dagdag niya. Maya-maya pa'y bumalik si Charmaine at nanatili ulit kalmado sa buong flight. Ngunit ramdam niya ang tibay ng loob niya sa bawat galaw. Paglapag ng eroplano sa Singapore, ibang klase ng katahimikan sa cabin. Ang mga mata ni Jonathan ay hindi makatingin, habang si Simeona ay halatang nais na lamang lumubog sa upuan. Salamat po sa pagsakay, Mr. and Mrs. Liar. Safe flight po sa relasyon ng dalawa at humanda kayo sa pagbalik sa Pilipinas. Alam din niya ang totoo ang hinala niya noon, na may relasyon pa rin ang dalawa bago pa man ang kasal nilang dalawa ni Jonathan. Naaalala niya ang mga gabi kung saan nababasa niyang mga notifications ng mga mensahe ni Simeona sa cellphone ng asawa. Mga mensaheng puno ng lambing at mga alaalang hindi pa tuluyang napuputol. Paglapag ng mga eroplano sa Manila, ang mga pasahero ay abala sa pagkuha ng kanilang mga bagahe. Si Charmaine bilang flight attendant at saksi sa pagtataksil ay matatag na tumayo sa aisle hawak ang microphone. Ladies and gentlemen, maaari po bang pansinin ninyo ang inyong atensyon? Ang mga pasaherong nasa harap ninyo na nagngangalang Jonathan Galvez at Simeona Gapang ay kasangkot sa ilegal na gawain na kinasasangkutan ng pagtataksil, pandaraya at paggamit ng pondo para sa pribadong layunin. Nagulat si Jonathan, tila walang makuhang salita. Si Simeona na may nanginginig at halatang naiilang. Dahil dito, ang kapulisan ay naabisuhan
at nakadeploy na sa arrival gate para agad silang arestuhin. Kaya hinihingi ko po ang kanilang kooperasyon at pinapayuhan ko silang manatili sa kanilang upuan. Charmaine, hindi mo dapat ginagawa to. Jonathan, ginawa ko ang tama. At ngayon haharapin mo ang resulta ng ginawa mo. Charmaine, please. Hindi ko gusto to. Hindi ito tungkol sa gusto mo, Simeona. Tungkol to sa katotohanan at hustisya. At panahon na para harapin niyo to. Maya-maya, naririnig nila ang ingay ng pulis na pumapasok sa eroplano. 2 uniform officers ang lumapit sa harap ng upuan ni na Jonathan at Simeona. Jonathan Galvez, Simeona Gapang, kayo ay inaaresto batay sa utos ng korte. Sumunod kayo sa amin. Agad nag-issue ng warrant of arrest ang kapulisan at na-deploy ang mga tauhan sa airport sa paglapag ng eroplano. Nakahanda ng mga otoridad para siguraduhin mahuhuli ang 2 taksil at dalhin sa hustisya. Dahan-dahang bumangon ng pulis. Sinamahan sina Jonathan at Simeona palabas ng eroplano. Ang mga pasahero na natiling tahimik. May ilang nakatingin sa mga eksena na parang naniniwala sa hustisya. Charmaine, please. Wala nang please dito, Jonathan. Panahon na para matutunan niyo ang leksyon ng galit at kasinungalingan. Habang dinadala sila sa pulis paglabas ng eroplano, nakahinga ng maluwag si Charmaine. Haramdam ang paghinga ng katarungan at ang bigat ng loob na unti-unting nabawasan. Ang flight na ito hindi lamang tungkol sa paglipad, kundi sa pagharap sa katotohanan at hustisya. Paglabas ng eroplano, pinanood ni Charmaine ang eksena. Nakangiti ng may konting halakhak ng tagumpay. Alam niya na natapos ng kabanata ng kasinungalingan sa buhay niya at handa na siyang simulan muli ang kanyang bagong yugto. Makaraan ang pag-aresto ka ni Jonathan at Simeona, si Charmaine ay nakaupo sa kanyang opisina. Nag-check ng bank notifications at dokumento. Habang tinitingnan ng kanyang bank account, napansin niya ang isang malaking withdrawal na hindi niya inaprubahan. Ano to? Bakit may withdrawal na ganito kalaki? Binuksan niyang detalye at nakita ang pangalan ni na Jonathan at Simeona bilang recipients. Ramdam niya ang galit at kirot na para bang binunggo ang kanyang dibdib. Hindi! Ginamit niya ang pera ko para sa travel na sa Singapore. Lahat ng ito sa likod ko. Tumawag siya agad ng pulis upang ilagdag ang bagong ebidensya sa kaso. Officer, may bagong ebidensya ako. Ginamit ni na Jonathan at Simeona ang pera ko para sa kanilang biyahe sa Singapore. Kailangan itong maisama sa kaso. Salamat, Miss Charmaine. Ito'y makakapagpandili sa kaso laban sa kanila. Mas lalong maging mabigat ang magiging parusa. Ngayon, lahat ng kasinungalingan, pandaraya at pagtataksil ay haharap sa hustisya. Wala na silang puwang sa buhay ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, unti-unting nagbagong mundo ni Charmaine. Bagamat ramdam pa rin niya ang kirot ng nakaraan, pinili niyang ilayo muna ang sarili mula sa mga trahedya at ibaling ang enerhiya sa trabaho. Araw-araw maaga siyang gumigising, nagsisanay at pinapabuti ang serbisyo sa bawat flight ng kanyang pinamumunuan. Hindi siya nagpadala sa lungkot o galit. Sa halip, ginamit niyang karanasan bilang lakas at inspirasyon para sa kanyang sarili. Sa bawat flight, siya'y naging mas maalam, mas matatag at mas mapagmatsyag. Hindi lamang siya nag-aasikasa sa comfort ng mga pasahero, kundi nagiging gabay din siya sa mga junior flight attendants. Tinuturuan sila ng disiplina, profesionalismo at kung paano maging kalmado sa mahihirap na sitwasyon. Ma'am Charmaine, paano mo nagagawa na kahit stressful ang flight, kalmado ka pa rin? Simple lang, control your emotions at laging isipin ang dahilan kung bakit ka andito. Para sa serbisyo, para sa sarili mo at para sa mga taong umaasa sa iyo. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nakikilala ang galing ni Charmaine. Hindi lamang sa loob ng airline, kundi pati sa mga management offices. Sa kanyang dedikasyon at determinasyon, nabigyan siya ng promotion bilang in-flight service manager. Charmaine,
Napansin naman ang consistency at leadership mo sa bawat flight. Nais ka naming i-promote bilang in-flight service manager. Congratulations! Maraming salamat po. I promise to do my best at patuloy na gawing proud ang team natin. Sa bagong posisyon, mas maraming responsibilidad. Ngunit ramdam ni Charmaine ang saya ng tagumpay. Siya na ang nagde-design ng flight procedures, nag-uorganisa ng training sessions, at nagbibigay ng direktiba sa buong in-flight team. Hindi lamang siya pinapansin bilang flight attendant, kundi bilang leader, mentor, at ehemplo ng determinasyon. Wow, Charmaine! You really earned this. From everything that happened, you came back stronger. Salamat, pero hindi lang to para sa akin. Para din to sa lahat ng naniniwala sa trabaho natin at sa mga pasaherong umaasa sa atin. Lumipas ang 5 taon mula nang huli niyang makita sina Jonathan at si Miona sa eroplano. Sa panahong yun, nagpatuloy siya sa buhay niya. Ngunit sa isang ordinaryong araw sa opisina, may kumalat na balita na nagpaikot sa kanyang matinding damdamin. Nakalayan ang mga taksil. Charmaine, narinig mo na ba? Si Jonathan at si Miona nakalaya na daw. Nakalaya? Pero ano nangyari sa kanila? Napatigil na lang si Charmaine sa pag-ayos ng schedule at huminga ng malalim. Dumating ang report sa kanya. Sa kabila ng kanilang pagkakalaya, halos wala ng kumpanyang handang tumanggap sa kanila. Ang kanilang reputasyon ay winasak ng nakaraan nilang panlilinlang, pagtataksil at pandaraya. Ang mga kumpanya, lalo na sa engineering at corporate sectors, ay hindi na nagtitiwala sa kanila. Lumipas ang ilang linggo at sa kanyang personal na oras, dumating ang isang liham mula kay Jonathan. Charmaine, alam ko na huli ng lahat. Nagkamali ako noon. At alam kong wala na akong karapatang humingi ng muling pagkakataon. Naiintindihan kong sakit na idinulot ko sa'yo. At humihingi ako ng patawad sa lahat ng nasaktan ko. Alam kong hindi mo na ako may babalik sa buhay mo. Ngunit nais kong malaman mong nagsisisi na ako. Ani Jonathan sa sulat. Si Charmaine naman ay huminga ng malalim. Binasa ang bawat salita, ngunit hindi nagpakita ng emosyon sa labas. Sa loob, ramdam niya ang lakas at kalinawan. Wala na siyang puwang para sa galit o panghihinayang. At sa parehong araw, nakatanggap siya ng update tungkol kay Miona. Ang dating maganda't maasikaso, ngayon nag-iisa at nahihirapan sa trabaho at buhay. Ang dating karangyaan at saya ay napalitan ng pag-iingat at kahirapan. At bukod sa career, natutunan ni Charmaine na pahalaga ng sarili niya at magkaroon ng balanse sa buhay. Naglaan siya ng oras para sa kanyang pamilya, kaibigan at personal na kaligayahan. Ang nakaraan na puno ng sakit ay naging leksyon at ang mga aral na iyon ay nagpatibay sa kanyang karakter. Ito na ang simula ng bagong kabanata. Malaya, matatag at masaya. Ang nakaraan ay bahagi na lang ng kwento ko. Ngunit hindi na ito hahadlang sa aking kinabukasan. Makaraan ang lahat ng pagsubok at sakit na dinanas niya, si Charmaine ay lubos ng masaya at matagumpay sa buhay. Ang nakaraan ay hindi na humahadlang sa kanya. Sa halip, naging inspirasyon at pundasyon ng kanyang tagumpay. Bilang in-flight service manager, pinapahalagan siya ng kanyang team at ng mga pasahero. Ang kanyang dedikasyon, profesionalismo at determinasyon ay naging dahilan kung bakit siya tinitingala sa industriya. At sa tuwing titingala siya sa langit, sa pagitan ng mga ulap at bituin, palagi niyang naaalala ang katotohanan na hindi kailangang matakot bumagsak sapagkat kanyang lumipad mag-isa. Si Charmaine, na minsang biktima ng pagtataksil, ay ngayon larawan ng tagumpay, dignidad at tunay na kalayaan. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat sa pagpaminaw!